Pala, si Baz here from Dynasty Tier Cup Top 32 team. Hello. What's up? Okay, wala nang intro. Ito ang Bard or Gypsy Guide. June 2026 PvP build guide. My way. Okay, my way ha. Iba-ibang way yan. Bawat performer. But this is my way if you want to follow. So, simulan natin sa stats. Siyempre, 99 vit tayo. Int para sa ating MDef. At siyempre, konting dex for our P attack or heals. Because our heals scale with P attack. Right? So, right now, meron tayong 5,700 P attack para sa ating heals. Right? Decent PDef, MDef para sa PvP. Alright, next natin is yung skills. Right, so sa skills natin, syempre pinakamahalaga dyan yung ating Gypsy Skills level 10. Right, Slow Grace, Lady Luck, Max. Right, Singing Voice para sa additional PDef, Max na rin. Steady Focus, Self Buff, Dex, again yung heal natin. Sa Dex nag-i-scale. Right, meron tayong Puppet Master para sa buff ng ating teammates, all stats plus 10. Okay. Right, Loki. Ito very situational to, no? Kung meron kang auto attacker like Paladin or Sniper sa party. Alright. Syempre, Puppet Master. And syempre, Death Valley pang reso ng ating teammates, no? Sa auto ko, ayan, self-buff lang, reso, tsaka yung ating heals. Okay. Next natin yung equipment. Right, sa equipment natin, of course, Goib set tayo. Goib set para sa survivability. And accessory natin, Angelic Ring para sa healing done. No? Also, could switch it to Golden Foot Ring for survivability. At kung depende sa panlasa mo, kung survivability and healing taken, or if you want to do healing done. Right, sa ngayon I'm running healing done para sa pagkabuhay ng ating teammates. Okay. Next is yung medals. Of course, maximum natin yung Medal of Charm, tsaka yung Medal of Tempest. Right, para sa P damage and M damage reduction. Baka i-call out nyo ako dito. Sabihin nyo sa pet lang to. Yes, aware tayo na sa pet lang to, no? Siyempre gusto natin makunat din yung pet natin para meron tayong buffs. And of course, if you can afford it, yung ating Medal of Bravery para sa ating P attack. Again, more healing. Ito nilagyan ko lang kasi wala sobra naman na yung medals natin at this stage of the game. It gives max HP anyway, so lagyan natin yan. Ano pa ba? Yung mount natin, ang focus natin dito sa traits ay yung Clever and Lovely para sa ating P damage and M damage reduction. Ito collateral na lang tong P attack. Again, additional heals, collateral na lang yan. Now for the barding, syempre maximum natin yung dexterity for PvP reduction. Now this one, sturdy barding, pataasin na rin natin kasi meron siyang PDef and MDef. And ito namang strength barding gives us max HP with max HP percent tsaka P damage reduction. Right, pero kung tatanong niyo sa akin priority, syempre unahin natin yung dexterity barding and then sturdy barding, tapos pangatlo tong strength barding. And ito last priority natin as a performer. But it also gives P damage and M damage reduction. No, P damage actually for our grinding na lang to. P attack, it's what I meant to say, no, para sa additional heals. But again, last priority natin yan. Next, tingnan natin yung cards, no? So for my
Mountwear, syempre Doppelganger Puppet 2 para sa medium reduction. Okay. Naglagay na rin tayo ng Baphomet Puppet para sa PVP reduction. Also PDEF percent yan. Sa backwear natin, it could be your Drake Puppet or yung ating GTB Puppet. So depende, no? If you wanna focus on P damage reduction or M damage reduction, depende sa current meta. Right, so sa ngayon, P damage reduction tayo. Okay? Next natin sa shield, right? Syempre yung horn card natin para sa P damage reduction. Pero dapat naka-ready ka ng horn cards, ng Tharafrag para sa anti-demi-human. So, minsan yung mga sort, yan, masasakit yan. Mga wizard minsan, 'di ba? Syempre masasakit din yan. Kaya kailangan naka-ready tayo. Very situational kung ano yung mahapde. You know, you have to be ready to switch. Anti-demi-human or anti-physical damage. Ngayon para sa weapon natin, I'm running Andre tsaka Golem for additional P attack. Bonus na rin dito yung Golem, nagbibigay ng weapon is indestructible. So, malakas ngayon yung mga Mastersmith. So, very important, especially kung wala kang Biochem sa party. No? Mag-run ka ng Golem. Tapos sa armor, Cornutus. Again, kung wala kang Biochem sa party. Besides, it gives max HP and PDEF percent. So, I'm running Cornutus for now. Okay. So, sa headwear, so at this stage, marami na tayong fragments. So, Orc Hero tayo para sa immune sa stun. Nakaka-instig kasi yung stun ng mga Doram na physical. And Guy Earth, again, to counter the fear from that Doram. Sa accessories, Wormtail tayo kasi it gives Dex, again, for more healing. At the same time, gives P damage, M damage reduction 2%. At syempre, hindi mawala yung ating Osiris for survivability. Alright. Next natin, titignan yung enchant. Tingnan natin yung enchant natin. So, for the enchant, syempre sa 3 pieces na available yung PvP technique, lagyan natin ng PvP technique. Substats, ito medyo sinuwerte tayo dito. Dex and Int. So, Dex for heal. Tapos Int, syempre para sa MDEF natin. Right? PvP technique, MDEF. Yan, again, PvP technique, this time Dex tsaka P attack para sa heals. Okay. So ito, no, sa weapon tsaka accessories kasi, wala naman tayong masyadong mabenefit dyan sa mga main stats. So substats lang finokus ko dito, P attack para sa healing. Ayan, P attack. Sayang, hindi nag-triple P attack pero P attack yan. Tapos dito, P attack. Quick and City, para yung resurrect natin, hindi naman siya 1 second. Maging 0.8 na lang siya. 0.8 na yung pinaka-minimum ng ating resurrection as a performer. Alright, so magtabi ka lang kahit isang Quick and City. Yan, Vitality Boost para sa armor. Kasi wala namang P damage, M damage reduction dito. If you want, you can also run raw P def or raw M def sa ating armor. Syempre sa shield, anti-P damage, and then kailangan natin ng konting anti-M damage, which is makukuha natin yan sa cloak. Anti-M damage with Vit, swerte na rin. So yun, shield, anti-P damage, P def, shoes, anti-P damage, Vit, no? Crit rest, hindi gaano. At this stage of the game, hindi gaano. Masyado na mataas yung crit ng mga Sinex tsaka ng Pali para i-resist. So, P damage na lang. Alright.
pets. Tingnan natin yung pets, no? So, sa pet natin, syempre, focus natin dyan itong mga tank pets natin. Para hindi tayo madaling mamatay. Nakakaya naman sa DPS natin kung mauna tayo mamatay. Diba? Tapos sa Squidget, para ma-buff yung P damage, M damage na kakampi natin. Right? Yan. Yung teacup, yan, yung teacup, very useful yan, lalo na kapag nag-MR ka, para babalik yung SP mo. Ay. Etong Dr. Owl, very situational, no? Dadagdag yung damage received ng kalaban natin. Pero mahirap din kasi patamain, so nasa assist lang natin siya sa ngayon. Okay, next, ano pa ba? Wala na ba? Substats, tingnan natin, no? Kailangan pataasin natin yung P damage, M damage reduction na sa performer. Right. Ang PVP reduction natin sa ngayon ay 2,800. Right. Let's see. Tingnan natin yung heals natin, no? So, kung nasa mobile ka or lowest settings, medyo syempre makikita mo yung taas ng heals. Pero kapag nasa PC ka, naka-ultra, medyo na-divide kasi yan. So, as you can see, 70,000 plus 38,000. So, kung nasa mobile ka, ang itsura ng heals na to ay nasa 110k. No? Sarap kasi din tignan, ano, kung mataas yung heal. Pero, pag mga nasa mobile lang yun. Pag nasa PC ka, ganyan itsura ng heal natin. Okay. So, hindi ko na inintrohan, ha. Sana, kung magustuhan nyo yung guide natin, subscribe kayo. Isang click lang naman. Magagawa rin tayo ng guide ng High Priest. Salamat. God bless.